Praise God. Hallelujah. So mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po sa ating lahat. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Praise God. So ang tunay na pinagpapala, malakas ang boses. At mabilis na nakakasagot dahil pinagpala ng Diyos. Amen! Praise God! So, nakakatuwa po sa Sunday school pa lang ay meron na pong talagang mensahe na ibinibigay ang Diyos. Sabi nga po, ano nga po yon? Yung mga nakapakinig, ano daw po yung tunay na destination po? To God be the glory. So kaya nga mga kapatid, napunta tayo dito sa church para bigyan po natin ng kapurihan ang Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, kung sa Diyos ang kapurihan ng ating pagpunta po rito, pakinggan po natin ang kalooban po ng Diyos. Huwag tayong mainip mga kapatid. Hayaan mo muna yung mga relos na yan. Yan talaga hindi na mapipigilan yan eh. Amen. Huwag na nating pansinin yan. Minsan kasi sa atin pagka medyo umaabot na yung 11 o'clock, tataranta na tayo, wala na tayong tigil ng tingin sa oras. Pero sabi natin, destination natin, to God be the glory. Amen. Hayaan mo yan. Oras lumilipas. Ang mahirap kung malipasan ka ng oras. Amen. Napaka-importante po at napakasarap, di ba? Na yung ating ginagawa ay para mabigyan natin ng kapurihan ng Diyos. Na po? Huwag natin bigyan ng kabalisahan yung sarili natin sa pamamagitan ng mga pagpili ng mali natin. Amen? So sa umaga pong ito, alam niyo po, kasi pagka nakakalagpas na kami, nakakaikot na po kami ng mga nagtuturo, alam ko na kakalabitin na ako ni Pastor Marte. Sasabihin na bago, sa next ka na, ikaw na Pastor. Alam niyo po, pag nakita ko na yung mga mga malapit na ang susunod, nagpipray na ako sa Lord niyan. Hinihingi ko sa Panginoon, Lord, baka biglang kalabitin na ako sa pastor, hindi ko pa alam kung ano yung mensahe. So bigyan mo ako ng mga kapahayagan. Ibinigay po sa akin ito, Tuesday prayer meeting. Tinawag ako ng pansin nito. Ito tumawag ng pansin po sa akin. Ano makita ko po ito, nagbigay na sa akin ng revelation si God. Anong nakikita nyo po dito? Ano napapansin nyo? Tuyo, di ba? Dry. Pero ang original po nito, hindi naman talaga ito. Halaman po ito eh. Amen. Ito yung original. Buhay kasi ito. Hindi siya dry. Pero pag na-dry yan, magpapareha sila ng kulay. So ito po yung binigay sa atin ngayon. Kaya ang topic po natin ngayon is spiritual dryness. Yan yung ibinigay po sa atin ng Panginoon. So, matatagpuan po natin yan sa 2 Corinthians chapter 12. Sabi ko nga, Lord, ba't ito yung binigay mo? So naniniwala ako mga kapatid, kailangan po natin ito. Paalala ito sa atin. Kasi sabi nga, hanggat tayo po ay nandito pa po sa lupa, bishop, pastor, mga leader, member man, pare-parehas pa rin po tayong tinuturuan ng Diyos. Amen. Masasabi nating merong malago, merong hindi. Pero doon sa hindi,
ibinibigay ng Panginoon ito at dun sa mga malago, itinuturo din ito ng Diyos. Sapagkat meron din pong mga malalago na dumadanas din ng spiritual na pagkatuyo. Amin po ba? So maaring meron pong mga ganon. So kaya, bago ka, o luma, ang salita ng Diyos ay laging bago para sa atin. Amen? So 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Okay lang po ba? Pwede pong tumayo po tayong muli. So sa lahat ng meron pong module 1 ng Bible, sa umaga pong ito, ay sabay po kayo sa aking pagbasa. Ang sabi po diyan, sa verse 7, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 8, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Last verse, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Purihin po at pinagpala ang salita po ng Diyos. Salamat po, makakaupo na po kayo. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So napakaganda ng nabasa po natin, ibinigay po sa atin. Ito po yung panawagan ng Diyos sa atin sa umaga pong ito. Sa pamagitan po ni Pablo, alam naman po natin na si Pablo ay talagang napakasugid na tagasunod ni Kristo. Amen. Napakaano po niyan, napakatapang na bukod sa dating isang sundalo o mandirigma, Roman soldier, ay tinawag ng Panginoon para siya po ay maging isang tunay na tagapaglingkod ng Diyos. So napakaganda po nung ating binasa, itong verse na binigay sa atin ng Diyos. So spiritual dryness. Malalaman po natin kung ano po yung mga pinagmumulan. Sabi nga po dito sa binasa po natin, tunay po na ito'y nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Amen. Kaya ito'y binigay sa atin ng Panginoon para tayo po ay magkaroon ng pag-asa. Lalo na po yung mga nangihina, yung mga nawawala na ng pag-asa, sila po ay magkakaroon muli ng panibagong lakas at ng pag-asa. So alam naman po natin kung ano po yung mga pinagdaanan ni Pablo, ni Apostol Pablo, noong mga time na ito. Kasi tingnan nyo po yung kanyang pinagdaanan. Siya po ay nagkaroon ng isang karamdaman. Amen po. Nagkaroon po siya ng isang karamdaman, hindi niya po inaasahan po sa kabila ng kanyang pagsisimagasig na maglingkod sa Panginoon. So sa kabila ng mga pinagdadaanan po ni Apostol Pablo, so walang puwang po sa buhay niya yung maging spiritual dryness po siya. Binaliwala po niya yon, no? Hindi po nakapag-manifest sa buhay niya yung kapanghinaan, no? Yung spiritual dryness na tinatawag. So, kasi nakikita naman natin kay Apostol Pablo, kung meron na po sa inyo na talagang napag-aralan na talaga yung kasaysayan ni Apostol Pablo sa Corinto, ay talagang makikita po natin yung kanyang kasigasigan, no? Na naandun yung kanyang katapatan sa paglilingkod. Hindi natin nakitaan siya ng panghihina,
no, sa kabila nung doon sa binasa po natin, sa loob ng kanyang paglilingkod, bagamat meron po siyang mga na-encounter sa Korinto na mga kritiko, yung nag-criticize sa kanya, no? Tingnan po natin yung kwento niya doon, yung mga pinagdaanan niya. Sa kabila ng kanyang pagsusumagasig, mayroong mga kapatiran sa Korinto na talagang kinikriticize siya. Po, kaya yung 2 Corinthians, kung makikita natin dito yung walang word of honor, walang isang salita. Yung Korinto. Nung minsan na nagplano si Pablo na siya po ay pumaroon na hindi natuloy, yung mga kapatiran po doon sa Korinto ng hina at parang nawala ng pag-asa. Kasi kilala na rin po ng iba. At kilala rin natin na ang mga kapatiran po sa Korinto ay meron silang mga kapasidad na talagang tumulong sa mga gawain. Kaya naisip ni Pablo na humingi siya ng tulong sa mga taga-Korinto, sa mga kapatiran po doon. Kaya lang sa tingin ng ibang mga kapatiran kasi, sa paghingi ng tulong ni Pablo, ayan, nagmumukhang pera na daw si Pablo. Yun yung tingin nila. Samantalang, ang layunin lang naman ni Pablo ay humingi ng support para doon sa mga iglesia na kanyang pinupuntahan na pinapagawa. Amen. So kaya nga po, sa isang sabi nga kanina, kasama po ito sa fellowship. Yung pinag-aralan po natin kanina, kasama po ito sa fellowship. Napaka po, na ang bawat magkakapatid na nagsasama-sama, ay nagkakaisa sila sa pagtutulungan. Amen. So anumang bagay, kapag ito'y pinagkakaisahan po kasi, doon po natin nararanasan yung presensya ng Lord. Amen. Sabi nga ng awitin, bigkisin ng pag-ibig, bigkisin ng pagmamahal. So, ibig sabihin na andun po yung unite, yung pagkakaisa. So, kaya nga po bilang mga magkakapatid sa buhay po natin, talagang dapat hindi nawawala yung fellowship. Hindi lang po yung fellowship na ganito nagsasama-sama tayo. Maging sa mga personal na mga nangyayari po sa buhay natin, dapat meron tayong individual fellowship sa buhay po natin. Diyan po, nagiging tumatatag yung ating relasyon sa bawat isa, mga kapatid. Wag naman yung every Sunday na lang tayo nakikita-kita. O every Sunday mo na lang ipinag-pray yung kapatid na makita mo. Amen. So pag-pray din po natin sa lahat ng ibang mga activities pa na mga gawain ng Panginoon ay makasama natin siya. Amen. Hindi lang po Sunday, walang sinabi sa Bible na Sunday po darating ang Panginoon. Amen. Para doon lang po tayo magkita-kita. Napakaganda po na tinatawag na fellowship, no? Katulad ni Pablo, walang ibang inisip kundi yung makatulong sa mga kapatiran. As a leader, talagang napaka po niya. Kahit na nga po siya ay nasa loob ng bilangguan. Hindi ibig sabihin na nandun siya ay wala na pong magagawa. Siya, wala siyang magagawa. Pero ang Panginoon na kanyang sinasamba, mayroong magagawa. Siya nakakulong physically, pero spiritually hindi. Malaya po. Kaya si Apostol Pablo, makikita po natin sa kanya yung talagang kasigasigan. No po? Kaya nga sabi nga po rito, makikita po natin dito, sa text po natin, sa may bandang taas, kung makikita po natin, meron po siyang ipinahayag dyan. Sabi po niya dyan sa bandang taas ng text natin, sinabi niya po na si Apostol Pablo daw po, sabi po niya, siya daw po ay dinala, no? Sa kanyang dinala po siya sa paraiso, pero hindi po siya tiyak na siya po ay talagang dinala doon. O kung yung ba ay isang pangitain lang, o talagang nangyari, wala siyang katiyakan. Pero ito yung sinabi niya po dito, based doon sa kasama doon sa istorya po ng buhay niya. Pero sabi niya, si Lord lang yung nakakaalam kung ano talaga yung nangyari na yun sa akin. Kaya sinabi nga po niya sa verse 7, di ba? Ang sabi niya sa verse 7, ngunit para hindi ako magyabang sa mga kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan
na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. So, inalaw ni Lord na mangyari po sa kanya. Sa kabila ng alam naman ni Lord na talagang siya po ay napakasigasig, no, sa paglilingkod. So, maliwanag po, yung nangyari sa kanya, bagamat alam niyang meron siyang mga nararamdaman, si Apostol Pablo, pero yung passion niya po sa pagsunod sa Panginoon, ay patuloy pa rin po siya. Amen. Tuloy pa rin po siya sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, na ibahagi yung gospel, ibahagi kung ano yung kanyang natututunan sa Panginoon. Bagamat meron po siyang karamdaman na iniinda. No? So, kaya nga po, alam niyo po, si Apostol Pablo, pag ito'y pag-aaralan natin, napakalaki pong pag-asa yung idudulot niya po sa buhay spiritual po natin, mga kapatid. Na po? Kasi minsan tayo, di ba? Mas minsan nga parang nabibigyan pa natin ng priority yung mga sarili natin, di ba? Kunting ambon lang, hindi na tayo nakaka-attend sa gawain. Amen. Kunting marami na tayong mga dahilan, hindi na tayo nakakarating sa mga gawain. Pero si Pablo, mga kapatid, meron siyang iniindang karamdaman, pero hindi yun naging hadlang para mapigilan yung paglingkod niya kay Kristo. Amen. Nawa maging ganito rin po, lahat ng mga mananampalataya. Kaya nga ito yung ginawa niya sa verse 8. 3 beses kong idinilangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit sa verse 9, ito yung kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. So hindi ibig sabihin na nananalangin po nun si Pablo ay dahil nagkukulang ang Diyos sa kanya. Kaya dito makikita po natin dumating sa point, kung tutuusin sa mga ibang mga mananampalataya, naku, palagay ko siguro pumapasok na siya sa spiritual na dryness. Nagkakaroon na ng dryness yung kanyang spiritual. Amen? Lalo, di ba, pag nagkakaroon ng karamdaman ako, aminado po ako dyan pero mamaya na. Okay, sabi nga po rito, grabe si Apostol Pablo sa kabila ng kanyang karamdaman. Na po? Talagang hindi po siya napipigilan sa gawain. Sabi nga doon, kung pag-aaralan po natin talaga to, ultimo yung banal na espiritu, pinipigilan na siya May nagsasabi na sa kanya, wag na po tayong pupunta ron. Kasi ganito, ganyan, babatuhin tayo doon. So hindi. Sugod pa rin po siya. Bakit po? Kasi ang buhay niya na kay Kristo na. Amen. Ang bawat isa po sa atin, ang buhay natin mga kapatid, na kay Kristo na. Na kay Kristo na. Kaya siya yung may hawak nito, kaya siya yung dapat na nasusunod. Amen. Siya yung magdidesisyon sa buhay natin kung ano yung gusto niyang gawin. Amen po ba? Yun ay kung isusuko natin ang buhay natin. Pero kung hindi mo, kapatid, sinusuko ang buhay mo, hindi pwedeng palooban ng Diyos po yan. Dahil binigyan tayo ng free will ni God, decision mo ang masusunod, hindi siya. Pero kung nasa Kanya na ang buhay mo, siya yung masusunod. Dapat. Amen. So pansinin po natin si Apostol Pablo, marami po siyang mga pinagaling. Diba? Alam natin ang buhay niya. Marami siyang mga pinagaling na may mga karamdaman. Pero bakit pagdating doon sa verse 8? Bakit pagdating doon, 3 ulit niyang ipinagpipray yung sarili niya, Lord, pagalingin mo na ako. Pero bakit hindi siya gumagaling? Minsan sa buhay po natin, nagagalit tayo Kapag pray na tayo ng pray, tapos hindi man lang parang hindi sinasagot ni Lord, no? Alam niyo po ba na bawat pray natin, naandun na yung sagot? Amen? Nakuha niyo po ba? Hindi naman, pastor, hindi ko nga nakita Noong nag-pray ka pa lang, nandun na yung sagot Noong nag-pray ka, pagkatapos, wala kang nakita, yun yung sagot ni Lord. Maliwanag po ba? Yun yung sagot ni Lord. Hindi ibig sabihin na lahat ng itutugon ng Lord sa iyo ay makikita mo. Kasi as spiritually prayer po tayo, spiritually growing,
spiritually yung kasagutan ng Panginoon. Amen. Hindi naman po pwede humihingi ka ng 1 million sa Kanya, di ba? Gusto mo ibigay sa'yo, ingkas pa Lord, ayaw ko ng chike. Siyang hirap. Huwag mo nang i-Gcash kasi mababawasan pa yan. Di ba? Hindi naman po ganun eh. Bago ka bigyan ng Panginoon, titingnan ka muna. Kung kaya mong i-handle itong ibibigay ko sa'yo, tingnan ko nga itong anak ko, kung kaya niyang i-handle kaya itong ibibigay ko. O baka mamaya kung saan lang niya dalhin ito, baka mamaya i-shopping lang niya ito, shopping, di ba? Kung ano-ano na lang cellphone model ang bibilhin. Ako, hindi na anak. Huwag na muna, wait muna. O yun na po yun yung sagot ng Lord. Wag tayong mayayamot. Yung salitang mayayamot. Wag tayong maiinip, wag tayong magagalit. Ano po? So ganun lang po yung kwento po ni Pablo sa lahat po ng mga Kristiyano, mga kapatid, na pinananahanan ng Banal na Espiritu, naway ganun din po, humugot po tayo ng lakas na katulad ng lakas na kay Pablo. Amen. Pero nawa kapatid, alam niyo po ba si Pablo, kaya malakas ang loob niya, sabihin na kung saan ako mahina, doon ako nagiging malakas. At ito pa ang matindi sinabi niya, ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan. Sa atin po kaya, magagawa pa ba natin ipagmapuri yung mga kahinaan o yung mga pinagdadaanan po natin? Masasabi mo lang yung kung talagang kasing tatag mo si Pablo. Kasing lakas mo si Pablo. Amen. Alam kasi ni Pablo na sa kabila ng kanyang kahinaan at naunawaan niya na yung kahinaan na yon, yun yung nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa kabila ng kanyang mga karamdaman ay hindi yun nagiging hadlang sa kanyang pagsunod sa Diyos. Amen? So kaya nga po mga kapatid, ito yung pinag-aaralan po natin sapagkat yung spiritual dryness, ito'y delikado. No? Delikado po ito kapag ito po ay napabayaan. So sa point number 1, ang sabi nga po rito, ano ba yung spiritual dryness? Ano daw po ba yung spiritual dryness? So sa letter A, ito'y pakiramdam na parang ang layo-layo ng Diyos sa atin at tila ang hirap ng paglagong spiritual. So yan po yun yung unang-una na mararamdaman na kapag ang iyong spiritual ay nagiging dry na. Yung bang pakiramdam mo, nagwo-worship ka, parang hindi mo maintindihan yung worship. Nakataas na ang kamay mo, pero wala kang maramdaman. Wala kang ma-receive. Amen. Kasi meron kasi mga mananampalataya, kahit na nakatayo, kahit na ang lakas na nga ng drums, para ma-distract siya, ay hindi pa rin ma-distract doon sa kanyang mga kinukompute. Kahit nag-worship, nagtututal. Kung ano-ano tinututal. Pagdating ko sa bahay, ito yung una. Pagdating ko, ganito, ganyan. Ang dami. Kaya tuloy mga kapatid, hindi mo ma-receive. No? Kaya tuloy, hindi ka makarating doon sa destination. To God be the glory. Hindi nangyayari. Amen? So ganito nararamdaman, no? Parang ang layo-layo na ng Diyos sa atin. Kapag ang spiritual ay nararamdaman na po natin yung ganito pong pakiramdam, talagang darating sa point na maging ang paglago ng isang mananampalataya ay mahirap. Mahirap yung pag-grow. Natatandaan ko ito, nakakatuwa itong halaman, di ba? Nung inilagay po ito rito ni Ate Amy, parang ganyan lang yan, no? Opo. Di ba, liit lang yan, ang baba lang yan. Halos hindi mo makita itong katawan. Pero ngayon, tingnan niyo po. Ang taas na. Mahigit ng 1 feet yan. Dadalawang piya na yan. Pero ilang taon pa lang, may isang taon na ba dito? Ano nakakatuwa yung halaman? Sana maging ganito yung mga Christian, no?
Yung mga born again, na maging ganito, araw-araw tumataas, araw-araw lumalago, lalo nagbeberde yung... Ang ganda, di ba? Kasi mayroong nag-aalaga, oh. Wala kang makita ng dry, tinatanggal yung mga natutuyo, tinitrim siya. So tayo kasi pag tinitrim tayo, nagagalit tayo eh. Minsan pag pinansin lang tayo doon sa maling nagawa natin, talagang mali naman nagawa mo, ikaw pa yung galit doon sa nagpapansin sa'yo. Amen po ba? So ito lang po yung mga nararamdaman, spiritual dryness mga kapatid, no? Pakiramdam natin, malayo na sa Diyos. So ito po yung mga pinakamahirap na nararamdaman, no? Na para bang hindi na kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. So number 2, ito yung mga hindi nakakakita sa pagkilos ng Diyos. No, kahit na nakikita na natin na talagang may mga kapatid doon nakaka-bless. Talagang tuloy-tuloy ang pag-grow. No, nakakatuwa yung mga ganon na nakikita na. Pero sa kanya, no effect, hindi niya napapansin. So sabi nga, maraming mga kabigatan. Yun, kaya pala hindi niya makita ang pagkilos ng Diyos ay dahil doon sa kanyang mga dala-dala, kabigatan. So mga kapatid, napunta dito tayo sa church. Pumupunta tayo dito hindi para magbawas ng kasalanan. Kundi napunta tayo dito para mabigyan ng kapurihan ng Diyos sa pamagitan ng ating pagpapakumbaba sa Diyos. At ang kasalanan ay hindi dapat lang bawas, kundi tinatanggal dapat lahat. Amen. Huwag tayong gumaya doon pagdadating ng mahal na araw. Pinapalo niya ang sarili niya. Bakit mo ginagawa yan? Para mabawasan po ang aking kasalanan. Nagpapahagupit siya. Ba't ka nagpapasakit sa kasarili mo? Para mabawasan po ang aking kasalanan. O bakit nagpapapako ka sa krus? Para mabawasan po ang aking kasalanan. Kayo ba? Kapag lumapit ba tayo sa Diyos, i-request mo ba, Lord, 1, 2, 3 lang po, tanggalin nyo. Ganun po ba? Samantalang ang Diyos po talaga, kahit gaano ka karumi, aakapin ka niya eh. Lahat ng karumihan na yon, aalisin ni Lord yun. Amen? So kaya nga po, so sabi nga po rito, hindi niya nakikita dahil doon sa kabigatan. At nagsisimula ng karamdaman na parang wala ng pag-asa ang buhay. So nawawala na siya ng pag-asa. Ito yung mga nararamdaman po as spiritual dryness. So, sabi nga po rito, kailangan lang po na gawin po natin ay ang kalooban ng Diyos. Huwag nating sundin. Kasi minsan dumarating po talaga yung spiritual dryness sa isang mananampalataya kapag hindi yung kalooban ng Diyos ang ating sinusunod. Bagkus, ang ating pinipili ay yung gusto natin. Kaya tuloy napipili natin yung mali. Katulad po, naalala po ba natin si Haring David? Si Haring David, kilala po natin si Haring David na siya po ay isang masugid na tagasunod din ng Diyos. Siya talaga inaandun talaga sa matapat na lingkod ng Diyos. Amen. Talagang grabe po ang kanyang pag-ibig po sa Diyos. Pero alam niyo po ba, naranasan din po niya itong spiritual dryness. Naranasan din po niya ito. Kung naalala po natin na si Haring David ay naakit sa isang magandang babae na ang pangalan ay Bathsheba. So nung naakit po doon si Haring David, doon na po yung nag-start yung sunod-sunod na kasalanan na dumating sa buhay niya. Na para bang nawala na yung pabor ng Lord sa kanya. At hindi na rin niya naririnig
ang Diyos dahil dun sa kasalanan. Mula nung siya inaakit na tukso, yun na yun yung nagibabaw sa kanya. Una, natukso siya. Pangalawa, kumilos yung pagkatukso. Ang ginawa niya ay plano. Nagplano siya ngayon para mas lalong masulo niya si Bathsheba. Pinagplanuhan niya yung sagabal. Sino yung sagabal? Yung asawa ni Bathsheba. Pinag-front niya sa laban. Bagamat hindi siya ang pumatay, pero siya na rin po ang nagpatay. Bakit? Ipinag-front niya sa laban. I-front niyo sa laban ito. Pagkatapos na balitaan niya, patay na po sa asawa ni Bathsheba. Ayun, sa kanya na tinuha. So dumarating din po sa buhay natin. Kung titingnan po natin, si David ay isang mataas spiritual na po. Pero nabitag pa rin po siya ng dyablo sa pamamagitan ng kanyang pagpapahinga. Dumating po sa punto, kaya po nangyari yung kwento na yon, dahil siya po ay nagpaiwan. Hindi siya sumama sa laban. Nagpaiwan siya at doon siya nagpaikot-ikot sa kanyang palasyo. At sa kanyang pagpaikot-ikot ng tingin, nasulyapan niya ang isang magandang babae. At doon nagsimula. Amen. So nangyari yon. Kasi sabi nga po dito sa awit 51 verse 12, ito na yung kanya naramdaman. Ang sabi niya, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Dito po naramdaman na po niya. Naramdaman niya na wala na. Wala na po siya. Malayo na siya sa Diyos dahil po dun sa kasalanan na ginagawa niya. Alam niyo po kasi ang mananampalataya, kapag ikaw may relasyon na sa Lord, kapag nakagawa ka ng kasalanan, marirealize mo din kagad. At yung conviction, para ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, nandun po. Pero kapatid, ang sabi nga, kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ito'y may kaparusahan. Ano naging parusa? Inalaw ni Lord na yung bunga ng kanyang kasalanan ay hindi niya makapiling namatay. Sabi ni Nathan, hindi po si Nathan sabi ni Propeta Nathan, pinatawad ka na ng Diyos sa iyong ginawa. Pero, mamamatay ang inyong anak sa sakit. Nangyari po yun. Masakit po yun, di po ba? So kaya nga po, yun po yung kanyang naramdaman. Nagkaroon siya ng spiritual dryness, naunawaan niya na nawawala na yung kagalakan sa puso niya. Yung kagalakan na yung lagi niyang nararamdaman na kasama niya ang Diyos. Nawala po yun. Kasi alam po natin magaling na manunugtog si David . Talagang anointed. Pag po siya, nagtutugtog siya, lahat ng mga demonyo talagang natataranta, nagdiliparan po. No? Ganun po si David. Pero naranasan niya po ito. Nawala yung kagalakan na yung parang lagi niyang kasama ang Diyos. Kapag ang Diyos po ay hindi po natin nakasama mga kapatid, o hindi na natin kasama, mararamdaman po natin to. Amen. Mararamdaman po natin to mga kapatid. Kaya tayo maging po tayo sa atin. So paalala po sa atin mga kapatid, bilang mga mananampalataya o mga Kristiyano, maaring alam na natin ang katotohanan, ngunit lumiliko pa rin tayo. Maaring ganito ang sapitin natin. Kaya kapag nagkaroon ng spiritual dryness, kung minsan ginagawa natin yung hindi naayon sa kalooban ng Panginoon, yun po ang nagiging dahilan. Kaya nagiging dry ang spiritual po natin. Okay? So, sabi nga po rito, tandaan po natin mga kapatid, na ang buhay Kristiyano ay hindi laging pinis o patag ang dinadaanan. Kadalasan, ang buhay ng Kristiyano, rough road ang dinadaanan. Amen. Nakuha niyo po ba? Hindi po ito yung mga tinitibag ng DPWH. Rough road ito talaga. Ito yung kadalasan na dinadaanan
ng mga mananampalataya. Kung titingnan po niya si Joseph the Dreamer. Wala dito si Joseph Kung titingnan niyo po yung kwento ni Joseph the Dreamer, mula nung kanyang pagkabata, no, nagkaroon po siya ng vision. At yung vision niya, luluhod sa kanyang harapan yung kanyang mga kapatid. Yun po yung vision niya. So sa kinatagalan, habang lumalaki po si Joseph, ay nagkaroon ng inggit yung mga kapatid niya sa kanya. At ang ginawa ng mga kapatid niya, ipinagbili siya sa Ehipto. Doon po siya ibininta ng kanyang mga kapatid. So grabe po ang pinagdaanan ni Joseph the Dreamer. At siya po ay napunta sa pamamahala ni Potiphar. At ito yung matindi na kanyang dinaanan. Dahil alam natin na si Joseph the Dreamer ay isang matipunong lalaki. Amen. Bagay, hindi ko pa po nakita yun eh. Pero sabi nga po isang matipunong lalaki si Joseph. Kaya naman pati yung asawa ni Potiphar ay naakit po sa kanya. So sa kabila ng lahat na ginawa ng asawa ni Potiphar na siya ay maangkin, dahil bilang totoong Kristiyano at totoong may takot sa Diyos si Joseph, tinanggihan niya po ito. Tumakas siya. Tinalikuran niya ito yung asawa po ni Potiphar. Pero dahil sa kanyang paglayo, pagtanggi, nahablot yung kapiraso ng kanyang kasuotan. At yun ang ginawang ebidensya laban sa kanya. Sinabi niya, baliktad yung kanyang kwininto, sinamantalahan po ako nito ni Joseph. So pero hindi pa rin po nagpabayaan Diyos. Dahil alam ng Diyos na wala siyang kasalanan, kumilos pa rin po ang Diyos po doon. Imbis na siya po ay patayin, siya ay ikinulong na lang. Ikinulong na lang po siya at pagkatapos, siya po, nakaranas po ng sa kulungan pero hindi po ganon. Ang nangyari, nung nagkaroon po ng panaginip, si Haring yung Paraon, naalala po nila na meron pala silang nakabilanggo na marunong magbasa ng mga panaginip. Kaya pinatawag siya ng Paraon at nung nabasa ni Joseph yung panaginip ng Paraon, doon siya nagkaroon ng kalayaan. Ginawa siya ng Paraon ng kanang kamay. Nagkaroon siya ng isa pang tungkulin. So kaya nga po nangyari doon, siya po ay isang tagapamahala sa mga pangangalakal. Hanggang sa dumating yung kanyang mga kapatid para magbili, mga lakal dahil sa dumating yung tagutom. So, nakita niya at nagkita-kita sila. So, mahaba po kasi series na yon, kaya hindi na po natin. Pero nung nakita po siya ng mga kapatid, umiyak talaga yung mga kapatid. Kaya sabi niya, sa Genesis chapter 45 verse 5, sabi ni Joseph, ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari, huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo. Akin ang Diyos, nasa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. So yun po yung nangyari. Kaya mga kapatid, sa kabila ng rough road na kanyang dinaanan, ang dulo ay pagpapala. Kaya wag po kayong magrireklamo kung ang dinadaanan nyo po ay rough road. Asahan nyo po, sa pagdaan natin sa rough road na daan na yan, kasama natin ang Diyos. Tayuan lang natin yung lahat na ipinapagawa sa atin ng Diyos. At asahan mo ang dulo niyan ay pagpapala. Number 2, ano-ano ba ang kadalasan dahilan ng spiritual dryness? Ano-ano daw po ba ang kadalasan dahilan ng spiritual dryness? Ito raw po ay maaring sa mga pangyayari sa buhay. Gaya ng halimbawa na sunugan. Una sa lantanang bagyo, kagaya po ng mga nangyari po ngayon, di po ba? So sa time na ito, sa ganitong sitwasyon, mahirap po ito. Maaring down ka na. Down ka na. No po? Yung nasunugan ka, ubos lahat ng gamit mo.
Amen. So parang ang focus mo doon sa mga bagay na nawala. So maaaring ikaw maging down dito sa mga pangyayaring ito. Pero minsan kung makikita po natin sa isang mga mananampalataya na dumadanas ng ganito, napapatawag tayo sa Diyos eh. Panginoon, bakit ganito? Puro tanong tayo, bakit ako pa? Bakit sa dinami-daming tao, sa akin pa nangyari itong mga bagay na ito? Ang dami ko namang kapitbahay. Dinamay pa yung kapitbahay, di ba? Kung ano nangyari po sa atin, yun na yun nangyari sa atin. Amen. So kaya nga dumarating sa point, dahil po doon, kaya nararanasan yung spiritual dryness, yung mga kawalan. So sabi nga po sa letter B, yung mga aksidente na hindi naman po natin inaaksahan. Di po ba? Sino ba nakakaalam ng maaksidente ka? Sino ba yung nakakaalam ng sino ba yung umaasa na ikaw maaksidente? May mga mangyayari sa iyo. Amen. So doon po, minsan dumarating po yung mga bagay na yun na hindi inaasahan sa buhay po natin. For example na lang, di ba? Yung mga nakaraan, ilang taon tayo na nakulong sa sinasabing COVID-19, di po ba? Basta na lang biglang dumating yung virus na yon, na hindi man lang nag-chat, hindi man lang nag-text para makapaghanda tayo, di ba? Basta na lang lumaganap yung virus na yon. Talagang pinirwisyo po tayong lahat. Kasi hindi tayo naka-ready. Meron sa atin mga hindi nagkakasama-sama sa bahay, meron na sa ang tawag nito, isolation, nakahiwalay ka, o meron mga nasa trabaho dahil na lockdown, di po ba? Yung ganun mga nangyari, hindi po inaasahan. So kaya nga po, sabi sa point number 3, ano-ano bang pinagmumula ng spiritual dryness? Ano-ano daw po ba yung mga pinagmumula ng spiritual dryness? Maaring iba't ibang uri ng mga karamdaman, yung mga nagkaramdaman na nagpapahirap sa ating katawan, o kaya't kung kaya't dumarating po yung mga panghihina sa buhay ng mga mananampalataya. Amen po? So kaya makikita po natin dito, sabi nga dito yung unang dahilan na pinagmumulan ng spiritual dryness, problema pinansyal. Isa rin po yan. Amen? Kapag ang tao ay wala ng pinansyal, nako. Di ba? Actually, ang kapangyarihan talaga ng pera kahit sa mananampalataya o hindi mananampalataya talagang may effect. Di ba? Sa mag-asawa na lang, minsan pagka ang pera nga minsan napapag-argumento pa yan dahil sa pera. Dahil sa mga pinansyal, mga gastusin. Di ba? So lalo na pag dumarating si Judith. O di kaya si Bill, i-welcome mo muna si Bill. Tapos susunod na si Judith. Yun na, stress na. Aligaga na tayo, saan tayo kukuha, di ba? Pangapambayad. So number 1 pa rin po, na dahilan din ng ating pagka-spiritual dryness, yung financial. So kaya nga mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, kapag siya yung nasa iyo, siya yung lahat na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa lahat. So number 2 na pinagmumulan, problema sa mga anak. So, di ba? Minsan, kahit mananampalataya ka na, kapag yung mga anak mo, kung mga anak natin na matitigas ang mga ulo, nako, di ba? So, nangyayari na kahit mananampalataya ka na, parang nawawala ka sa kontrol. Talaga to, hinahamon ako. Mga ganon. Pasalamat kayo, nag-born agad ako. Sumasablay tayo minsan pagdating doon sa mga sabi nga yung mga anak na talagang iniluluhod mo na, no? Sa panalangin. Pero ganun pa rin. Naandun pa rin yung kanilang katigasan. Pero alam niyo mga kapatid, may panahon. May panahon po na nakalaan. Meron nga, sabi nga, si Ate Emmy, sabi nga niya, 25 years. 25 years, imagine niyo po, 25 years na idinudulog mo sa Panginoon at nagkaroon din ng bunga. Please, hindi pa huli. Amen. So, ganun lang po. May panapanahon po, no? May panapanahon. Basta't wag lang tayong tumigil sa paglapit natin sa Panginoon para ipagkatiwala natin silang lahat. So pang-apat, last na po ito, no? Pang-apat,
Ano-ano ba mga palatandaan ng panghihinang espiritual? So ito sa mga palatandaan. Tandaan niyo po ito, no? Ano daw po yung mga palatandaan? Number 1, mga nagiging magagalitin. Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po yung mabuti. Meron po ba dito? So, nagiging magagalitin. Mabilis na nagagalit. Nagiging mainitin ng ulo. Ano? So, dapat wala na po sa atin yan dahil tayo'y bagong nilalang na. Amen. Letter B, depressed ka at nababahala ka na sa mga bagay-bagay. No, mahirap po yun. Parang pinapangunahan mo na, no? Nababahala ka na doon sa mga bagay-bagay. Ito na po yung nakakatakot na sitwasyon Nakalagayan po na yung isang Kristiyano, inaalala nyo na yung bukas. Hindi pa natatapos yung araw, inaalala niya na yung bukas. Inaalala niya, papaano kaya pang matrikula ng anak ko? Papaano kaya kung hindi makatapos yung anak ko? Papaano na kaya magiging kalagayan? Paano na kaya magiging resulta ng buhay niya, kapatid? Ang plano ng Diyos ay wala sa atin. Ang plano ng Diyos ay iba kaysa sa plano po natin. Kaya ang lahat ng yan, imbis na yan ay pagbulay-bulayan mo, ibigay mo lahat sa Panginoon. Ang totoong tagumpay, naalala ko lang nalulungkot yung mag-asawa. Sabi niya, kasi every time na lang, every Sunday na lang, nagtatagpo sila sa church, silang mag-asawa na lang. Una, dati, kumpleto sila, sama-sama sila sa kanyang family niya, mga anak niya. Pero sabi niya, Dad, ba't ganito? Pag uwi nila, ba't ganito? Yung mga anak natin noon, hindi pa nakakapagtapos, kasama natin sa church. Nung nagtapos na sila, hindi na natin sila nakakasama sa church. Nagtagumpay na ba talaga sila? Minsan kasi ang hinahanap ng taong tagumpay sa mundo. Pero ang totoo, makuha mo man ang tagumpay sa mundo, lahat niyang yan, dito pa rin yan. Ang totoong tagumpay ay yung na kay Kristo ka. Yun ang totoong tagumpay. Pero yung ating mga obligasyon, kailangan pa rin po natin gawin. Pero ang sinasabi, kung gusto kong matanim sa isipan, lalo na sa mga kabataan, ang totoong tagumpay ay yung na kay Kristo ka. Yun po yung totoong tagumpay. Kaya nga po, makikita po natin kahit na ano pa man. Sabi sa letter D o letter C, yung nahihirapan ka ng matulog. Isa rin po ito, start ng spiritual dryness. Bilang isang mananampalataya ka, nahihirapan ka ng matulog. Diba? Alam niyo po yung pagtulog, napakalaking blessing na binigay po sa atin ng Diyos yan. Yung makatulog ka. Hindi katulad ng mga mayayaman po. Yung mga mayaman sila, spiritual, material na bagay. Diba? Hindi naman lahat ng mayaman. Spiritual na bagay. Pero hindi po sila makatulog. Di ba? Hindi ko lang na-interview yung mga kamal-kamal yung pera, no? Hindi sila makatulog. Kasi nga, marahil natatakot sila, baka pagising nila, wala na yung kinatatakutan. So dumarating po sa point. Kaya mapalad po tayo mga kapatid kasi tayo po ay nakakatulog. Kahit na alam natin na yung pansaing natin ay hanggang ngayong gabi na lang, masarap pa rin ang tulog natin. Amin po ba? Kahit na wala pa tayong siguradong ulam sa kinabukasan, masarap pa rin ang tulog natin. Amen? Kasi yung tunay na kayamanan na sa atin ay hindi kayang nakawin. Dahil merong nagpo-protection nito. Amen? Yun yung totoo.
Kaya nga sabi nga po rito sa letter D, parang pakiramdam mo'y iniwan ka na ng Diyos. So isa po 'yan, nagkakaroon na po ng duda, no? Napakiramdam niya, wala na, iniwan na siya ng Diyos. Kaya yung mga dumadanas ng mga trials, no? Pakiramdam nila, ano ba ito? Kung kailan ako naging born again, bakit kailan ako na lumapit sa Diyos? Bakit parang dumami ang mga problema ko? Bakit ganito? Parang talagang sinamahan ako ng Diyos o iniwan ako ng Diyos. Amen? So kaya nga, letter E, sabi nga po rito, 11:05 na, yung nagtatanong ka na kung totoo bang may Diyos, ito mas nakakatakot. Isang mananampalataya ka, nagtatanong ka kung talagang totoo bang may Diyos. Naalala ko tuloy, sa gitna ng praise and worship, isang youth ang sumigaw. Sumigaw talaga siya. Panginoon, nandito ka ba? Sabing ganun. Sa gitna ng praise and worship, sa gitna ng pagpupuri sa Diyos, sumigaw siya, Panginoon, nandito ka ba? Spiritual dryness. Sa kabila ng siya ikasama doon sa music team. Hindi niya nararamdaman ang Diyos. Wow. Ano ka? Batingting? Kalimbang? Na tumutunog lang? Pero walang direksyon? Walang nararamdaman? So kaya nakakalungkot po, no? Yung mga ganon. Sabi nga dito, nagtatanong siya kung meron bang Diyos. Kaya karamihan, alam niyo po ba yung mga nakakaranas ng trials? Kapag sineran mo, pag kinausap mo, bakit? Sasagutin ka, totoo ba talaga meron Diyos? Kasi kung meron Diyos, bakit nangyari sa amin to? Bakit pinabayaan kami kung meron talagang Diyos? Di po ba ganun yung mga katwiran? Pero sa atin po mga mananampalataya, alam niyo po, simula pa lang tinanggap po natin ang Diyos, na ando na ang Diyos. At hindi niya tayo kailanman iniwan. Kaya nga po nung nangyari kay Prophet Elijah, naranasan po niya ang pagiging spiritual dryness. No, si Prophet Elijah. Nung time na siya po ay hinahanap na, mag-isa na lang po siya, napunta po siya sa isang yungib. At doon po siya nanalangin sa Panginoon. Sabi niya po doon sa 1 King 19:4, sabi niya, at mag-isang pumunta sa ilang pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Marami pang gustong ipagawa si Lord sa kanya. Pero siya, nagsumusuko na siya. Spiritual dryness po to. Alam niyo po, nung time na talagang hindi rin ako makagalaw, naranasan ko po ito. Yung prayer na yan, nagawa ko po rin po yun. Time nahihirapan na po ako talagang sobrang sakit na. Yung ko po, hindi ko maintindihan. So, ipinag-pray ko sa Lord. Sabi ko, Panginoon, kung ito yung proseso na ito ng pagkuha mo sa akin, Lord, go na po ako. Ibinibigay ko na po sa inyo ang aking buhay. Kunin nyo na po ako. Yung pala, ang totoo, ang damdamin lang pala natin, yung umiiral. Dahil nasasaktan tayo, kaya ang gusto natin, tapusin na. Yung sakit, yung hirap. Pero ang totoo, hindi naman ang kalooban ng Diyos yung nangyayari. Gusto lang nating umiwas. Yun yung nangyayari. Amen? So kaya nga mga kapatid, huwag tayong magrereklamo. Kung yan si Elijah, prophet na, naranasan niya yung spiritual, tayo pa po kaya, di ba? So kaya mga kapatid, natural na mangyari. Pero wag nawang mangyari na sa ating buhay. Kaya binibigay na po sa atin yung warning na kailangan ko nang tumigil, no? Ayan, sabi po sa conclusion, sa Santiago chapter 4, verse 7, 8 at
10. Hindi ko na po babasahin lang lahat. Ay, nandiyan na pala. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Ito lang po yung kailangan po natin gawin. Number 1 na kailangan po natin gawin, mga kapatid, para makaiwas tayo spiritual dryness, pasakop ka sa Diyos. Pangalawa, labanan mo ang dyablo at lalayuan ka nito. Ang spiritual dryness po, gawa po ng dyablo yan eh. Labanan mo ang dyablo. Number 8, pangatlo, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. At hugasan nyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin nyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Verse 8, verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!